Matapos naming tumakbo pababa ng bundok mula sa simbahan, wala na kaming ibang alam kundi bumalik kay Lola ni Mark. Pero pagdating namin sa bahay, wala na si Lola. Pagpasok namin, sarado lahat ng bintana. Sa mesa, may iniwang papel si Lola. Nakasulat, "Hanapin ninyo si Inang Hilaria. Siya lang ang makapagliligtas sa inyo." Si Mark nanginginig. "Sino si Inang Hilaria?" Tahimik kami lahat. Hanggang si Jojo ang sumagot. "Parang narinig ko na yan. Sabi ng mga matatanda, siya raw ang albularyo sa kabilang baryo. Pero matagal nang patay." Hindi namin alam kung saan magsisimula. Pero dahil wala na ring ligtas na lugar, nagpasya kaming hanapin siya sa baryo San Lucas. Isang baryong halos 2 oras na lakad sa gubat. Habang naglalakad kami, napansin naming nag-iiba ang kulay ng langit. Hindi na siya asul, parang kulay abo na may halong itim. At ang mga puno, tila lumalapit habang dumadaan kami. "Pre, parang paikot lang tayo. Kanina pa natin nakikita tong punong duhat na to." Sabay-sabay kaming tumigil. Sa puno, may nakaukit. Babalik at babalik ang mga dayo. Nang halos mawalan na kami ng pag-asa, nakarinig kami ng kalansing ng kampana mula sa malayo. Paglingon namin, isang maliit na kubo na may kandila sa paligid. At sa gitna nito, may matandang babae na nakaupo. Mahaba ang buhok, may rosaryo sa leeg, at sa tabi niya, mga garapon ng langis, asin at abo. "Kayo ba ang mga dayong sinasabi ni Lucia?" Ngumiti siya ng marahan. "Ako si Inang Hilaria." Hindi kami makapaniwala. "Pero sabi nila, patay na po kayo," sabi ni Carla. Ngumiti siya. "Matagal na akong patay, anak, pero hindi pa tapos ang tungkulin ko." Inilabas niya ang isang lumang libro na kulay itim. Binuksan niya ito. Mga pahina ng lumang wika at dasal. "Ang mga nilalang na nakaharap ninyo ay tinatawag na mga dayong ng lupa. Hindi sila taga dito, hindi rin taga impyerno. Sila ang mga kaluluwang isinumpa matapos nilang patayin ang mga dayong bumisita noon sa baryong ito." Tumigil siya at tinitigan kami. Noong panahon ng mga Kastila, may mga mangangalakal na dumayo rito. Pinatay sila ng mga taga-baryo. Inialay sa lupa para sa kasaganaan. Simula noon, bawat may bagong dumadayo sa lugar, may kaluluwang maghahanap ng kapalit. Napatitig ako sa kanya. "Inang, paano po namin mo lalampasan to?" Umuha siya ng abo at ipinahid sa noo ni Mia. "Hindi kayo makakaalis hanggat hindi kayo nagpapalit. Ang lupa ay gutom at ang mga dayo ay nagbibilang ng kaluluwa." "Kapalit?" Gulat ni Jojo. "Hindi, wala kaming iiwan." Ngumiti lang si Inang Hilaria. "Hindi ninyo kailangang iwan, pero may isa sa inyo ang pipiliin." Bigla niyang tinuro si Renz. "Ikaw ang unang tinawag ng lupa kagabi. Naamoy nila ang takot mo. Kung hindi kita mapagaling bago maghating gabi, ikaw ang kukunin." Napatulala kami. Si Renz nanginginig, pawis na pawis. "Ano ibig sabihin nun, Inang? May naririnig akong boses sa tenga ko kanina pa. Parang may bumubulong na sa aming kana." Kumuha si Inang Hilaria ng bote ng langis at sinindihan nito. Pag nakita niyong kulay pula ang apoy, ibig sabihin nandito na sila. At doon, pumula ang apoy. Biglang nagdilim ang paligid. Sa labas ng kubo, may maririnig na mabagal na yabag. 1, 2, 3. Habang lumalapit, lumalakas ang amoy ng dugo. "Inang, papasok na sila!" sigaw ni Carla. Ngumiti lang si Inang Hilaria. Hindi sila papasok kung hindi sila tinatawag. Tumingin siya kay Renz. "Pero anak, ikaw nang tumatawag sa kanila."
Si Renz biglang sumigaw. Tumayo siya, nanginginig, at unti-unting nagbago ang kulay ng mata niya. Pula. Sabi ko na nga ba, bulong ni Inang Hilaria. Isa sa inyo, kinabitan na ng kaluluwa ng dayo. Tito Ike, doon na nagsimula ang tunay na impyerno sa baryong yon. At si Renz, ang kaibigan kong nakasama ko sa lahat ng biyahe, unti-unti nang nagiging hindi tao. Isa amin ang tuluyang kinuha ng sumpa ng baryong yon. Matapos magsimulang magpula ang apoy ni Inang Hilaria, tumindig si Renz, pawis na pawis, nanginginig at parang hinihingal ng malalim. Yung mga mata niya, nagiging pula. Yung boses niya, garalgal. At bigla na lang niyang nasabi, "Hindi ko na kaya. Ang init sa loob ko. Parang may gusto nang lumabas." Hinawakan siya ni Inang Hilaria. "Labanan mo, anak. Huwag mong hayaang kunin nila ang katawan mo." Pero napaatras si Renz, hawak ang ulo. "Ang dami nilang boses. Sabi nila, ako ang kapalit." Maya-maya, nakita namin na may itim na usok na lumalabas sa likod ni Renz. At mula sa usok na yon, may hugis babae. Mahaba ang buhok, walang mukha. Unti-unti siyang bumubulong. "Ikaw ang pumalit sa kanila." Napatakbo si Carla papunta kay Mia. Sabay sigaw, "Ramil! Tulungan mo si Renz!" Lumapit ako, pero paglapit ko, bigla akong tinulak ni Renz ng napakalakas. Parang hindi na siya tao. Nalaglag ako sa sahig at pagtingin ko sa kanya, yung balat niya nagiging kulay abo at ang mga kuko niya humahaba. "Renz!" sigaw ko, pero iba na yung tinitignan niya, iba na yung ngiti. "Hindi na ako si Renz," sabi niya. "Ako na ang bagong bayok." Sinindihan ni Inang Hilaria ang isang botelya ng langis at inihagi sa sahig. Biglang nagliwanag ang paligid. "Ramil, kunin mo tong abo!" sigaw niya. "Ilagay mo sa mata niya bago tuluyang makapasok ang nilalang." Hinagisan niya ako ng garapon ng abo. Tumakbo ako palapit kay Renz at sa sobrang lakas niya, muntik na akong masipa. Pero nang may ilagay ko yung abo sa mata niya, sumigaw siya ng sobrang lakas. Sa sigaw niyang yon, biglang nagalit ang hangin. Tumigil ang apoy, nang hina si Inang Hilaria at bumagsak. "Renz! Renz! Umayos ka! Kami to!" sigaw ni Carla habang umiiyak. Pero si Renz tumingin sa amin. At sa sandaling yon, nakita ko sa mga mata niya dalawang kaluluwa, isang Renz at isang babae na umiiyak sa loob ng katawan niya. "Tulong," mahina niyang sabi. "Tulong." Tiningnan ako ni Inang Hilaria. "Ramil, anak, may isang paraan." "Anong paraan, Inang?" "Ang isa sa inyo, kailangang manatili rito para maputol ang sumpa." Napatigil kami lahat. Tahimik. Taning hinga ni Renz at huni ng kuliglig ang maririnig. "Hindi maaari yan, Inang," sabi ni Mia. "Hindi pwedeng may maiiwan." Pero ngumiti si Inang Hilaria. "May dahilan kung bakit kayo ang dumayo rito. May isang kaluluwang hihingi ng kapalit at isa sa inyo, kusa siyang papalitan." Biglang lumindol ng bahagya. Yung lupa sa paligid ng kubo gumagalaw at mula sa ilalim may lumabas na itim na kamay, madulas at humihila. "Inang, ano to?" sigaw ni Mark. "Sila yon," sagot ni Inang Hilaria. "Ang mga lumang dayo. Kukunin nila ang kaluluwa ni Renz kung hindi natin sila mauunahan." Tumakbo kami palabas ng kubo. Bit-bit ko si Renz, halos walang malay. Habang lumalakad kami, nakikita namin may mga anino sa mga puno. Mga taong walang mukha, nakatingin lang. "Hindi na natin kaya to," sigaw ni Jojo. Pero biglang may kumapit sa paa niya mula sa ilalim ng lupa. "Jojo!" sigaw ko.
Hinila ko siya, pero tuloy-tuloy siyang lumulubog sa putik. Tulungan niyo ako! Nang malubog ang kalahati ng katawan niya, lumitaw sa ibabaw ng putik ang mukha ni Renz, pero yung lumang mukha niya, bago pa siya mabago. Patawarin mo ako, Jojo! At sa isang iglap, nawala si Jojo. Tumigil kami. Si Inang Hilaria lumapit, nakatingin sa lupa. Isa na ang kinuha, pero hindi pa tapos. Tumingin siya sa akin. Ramil, ikaw ang pipili. Gusto mong iligtas ang kaluluwa ni Renz o ang sarili mo? Tito Ike, hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko sa gabing yun. Pero ang alam ko lang, pagkatapos ng gabing yun, may isa sa amin na hindi na nakabalik. Matapos mawala si Jojo, 3 na lang kaming natira. Ako, si Carla at si Mia. Bit-bit namin si Renz, walang malay, nanginginig at nanlalamig. Si Inang Hilaria, halos hindi na makatayo pero pilit kaming ginagabayan. Ramil, mahina niyang sabi, malapit na tayo sa pusod ng baryo. Doon tinatapos ang mga dayo. Doon rin sila nagsisimula. Pagdating namin sa dulo ng daan, may nakita kaming malaking bato, parang dambana. May mga ukit ng mga muka, mga mata na nakasara, mga bibig na nakanganga, at sa gitna may apoy na kulay asul. Dito, sabi ni Inang Hilaria, dito mo ilalagay ang katawan ng dayo para maputol ang tanikala. Tinabi namin si Ren sa bato. Biglang umulan ng malakas, pero yung apoy hindi namamatay. Ramil, sabi ni Mia, sigurado ka bang tama to? Baka mapahamak si Renz. Kung hindi natin gagawin to, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo magiging dayo. Ramil, gumagalaw siya. Paglingon namin, nakita naming bumubuka ang mga mata ni Renz. Yung puti ng mata niya, itim na. At sa loob, may sumisilip na babae. Hindi mo siya maiiligtas, sabi ng boses sa loob ni Renz. Siya ang napili ng lupa. Hindi siya dapat ang kapalit, sigaw ko. Ngumiti si Inang Hilaria. Kung ayaw mong siya ang mapili, ikaw ang pabalit, anak. Napatigil ako, parang bumigat ang paligid. Lahat ng huni ng kuliglig biglang nawala. Ako? Oo, Ramil. Ang lupa ay pumipili ng kaluluwang may liwanag. Ikaw lang ang natitirang may kalinisan sa puso. Ikaw lang ang makakahinto sa sumpa. Tumingin ako kay Renz. Halos wala na siya sa sarili. Tumingin din ako kay Carla. Umiiyak, nanginginig. At sa likod ko, si Mia, nakaluhod, hawak ang rosaryo. Ramil, bulong ni Mia. Kung yan ang kailangan, huwag ka nang magduda. Hindi lahat ng kabayanihan kailangang mabuhay. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa bato at inilagay ko ang kamay ko sa apoy na asul. Sumakit ang buong katawan ko, para akong hinahati sa dalawa. Naririnig ko si Inang Hilaria na nagdadasal, si Mia na umiiyak at si Carla na paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ko. Pero sa loob ng sigaw at apoy, may nakita akong mga muka, ang mga dayo na nauna sa amin. Lahat sila humihingi ng kapatawaran at doon ko naramdaman ang malamig na kamay ng babae sa loob ni Renz. Hinawakan ang kamay ko at bumulong. Salamat, ikaw ang pumalit. Pagmulat ko, wala na ang ulan. Wala na ang asul na apoy. Wala na rin si Renz. Tanging abo na lang sa ibabaw ng bato. Si Inang Hilaria nakangiti. Tapos na ang sumpa. Pero habang papalayo kami, napansin ko yung anino ko hindi na sumasabay sa kilos ko. At sa bawat hakbang ko, parang may bumubulong mula sa lupa. Ramil,
Ramil, salamat bagong dayo. Tito Ike, simula nung gabi na yon, bawat buwan ng Nobyembre, may panaginip akong pareho. Nasa baryo ulit ako, nasa harap ng damba ng bato, at may mga mata sa paligid na nakatingin lang. Paggising ko, laging may abo sa paanan ng kama ko. Hindi ko alam kung panaginip lang o baka nga totoo na ako na ang bagong dayo.